Hi there! Sa video na to, magbibigay ako ng sample ng solicitation letter para sa pagpapagawa ng simbahan. Isa ito sa mga request ng isa sa mga avid viewers natin. So, shoutout sa iyo na nag-request ng video na to. Kung ikaw ay gagawa rin ng solicitation letter pero nahihirapan ka kung paano, ituturo ko sa iyo kung ano yung sekreto ko para makagawa ka ng solicitation letter kahit ano pa yung reason yan. Kahit related pa sa church building, sa paghingi ng budget, or kahit ano pa mang dahilan yan. So, kung interesado ka sa video na to, make sure to watch this video until the end. Umpisahan na po natin. Nandito na nga po ang ating solicitation letter sample. English at Tagalog version na po yung gagawin ko para kompleto na talaga. Kasi hindi na mention nung nag-request kung Tagalog ba or English yung hinahanap niya. So, umpisahan po natin sa Tagalog version dahil Tagalog tayo. Ayun, first part, ito yung makikita mo sa screen. Unang-una nating lalagay is yung petsa kung kailan natin ipapasa yung letter. Tapos 2 spaces after that, ilalagay natin yung pangalan ng tatanggap ng letter. Tapos ilalagay din natin syempre yung organization or company kung saan tayo manghihingi ng solicitation nga. Tapos yung address niya. So yan, dahil po yung mga close and open parenthesis, yun po yung mga kailangan nating lagyan ng details. Tapos dito, 2 spaces again, mahal na. Tapos ilalagay natin Ginoo or Ginang, 'di ba? Tapos yung pangalan ng taong susulatan natin. Tapos i-greet muna siya natin ng magandang araw po, 'di ba? Magandang araw, hindi magandang umaga, magandang gabi kasi di natin sure kung anong oras niya babasahin yan. So, ako po ay sumusulat sa inyo sa ngalan ng aming komunidad sa, ilalagay mo lang yung pangalan ng lugar o barangay ninyo upang humingi ng taus-pusong tulong para sa pagpapagawa ng aming simbahan, ang magiging sentro ng pananampalataya, panalangin at pagkakaisa ng aming mga kababayan. Tapos, sa kasalukuyan po, ang simbahan ay nangangailangan ng mga pangunahing materyales tulad ng simento, bakal, yero, kahoy, pintura at iba pa. Layunin naming maitayo ito upang magkaroon ng maayos at ligtas na lugar ang aming komunidad para sa mga misa, kasalan, binyagan at iba pang gawaing espiritual. Yan po yung ilalagay natin sa first part nitong ating letter. Second part naman or karugtong nito ay kami po ay buong kababaang loob na kumakatok sa inyong mabuting puso para sa anumang uri ng tulong, salapi, materyales o serbisyo na maaari ninyong maibahagi para sa proyekto ng ating simbahan. Anumang halaga o tulong ay napakalaking bagay na po para sa amin at sa buong pamayan ng aming pinaglilingkuran. Ngayon, hindi naman kasi kailangan cash palagi, no? Pwede rin namang materials, pwede rin naman labor. Naway pagpalain po kayo ng Diyos ng masaganang biyaya sa inyong bukas palad na pagtulong. Makakaasa po kayo ng inyong ambag ay magbubunga ng isang matibay at makahulugang pamana ng pananampalataya para sa susunod na henerasyon. Maraming salamat sa inyong oras, pangunawa at malasakit. Tas 2 spaces, lubos na gumagalang, huwag kalimutan ng kuwet. Ilagay mo yung buong pangalan, tapos lagyan ng signature sa taas para authentic. Ilagay mo rin yung tungkulin mo or kung anong grupo ka ba belong, ikaw ba yung chairman, ikaw ba yung leader. Ilagay mo kung ano yung pangalan ng grupo or organization ninyo. And syempre, ilagay mo rin yung contact number at email address mo para mabalikan ka ng pinasahan mo ng solicitation letter at makapagbigay sa iyo ng update. Yan, sa English version naman tayo. So, balit, itatranslate ko lang yung Tagalog version na ginawa natin kanina. Gagawin natin siyang English version. So, ilalagay natin yung petsa, syempre, petsa kung kailan natin ipapasa yung sulat. 2 spaces after that, ilalagay din natin yung recipient's name o pangalan ng susulatan natin. Ilalagay natin yung pangalan ng organization kung saan tayo manghihingi ng solicitation at yung address kung saan iyon located. Tapos, ilalagay natin yung dear, si sir or madam, tapos yung pangalan or first name niya. Tapos, maglagay ng kuwet. So, lalagay lang natin, good day, I am writing on behalf of our community in, you mention your barangay name, to humbly
request your kind support for construction of our local church, which will serve as a sacred space for worship, reflection, and unity for all members of our community. Then another space below that. At present, we are in need of essential building materials such as cement, steel bars, roofing materials, wood, paint, and other supplies. Our goal is to provide a safe and decent place for the faithful to hold masses, weddings, baptisms, and other spiritual gatherings. So, syempre, bamagitin natin hindi lang yung reason kung bakit tayo nanghihingi, kundi yung mga dahilan din kung para saan natin gagamitin yung ating hinihinging pondo, materyales, or labor. Next is we sincerely appeal to generous heart for any kind of support, be it monetary donations, construction materials, or services that you are willing to share for this noble cause. Any contribution, no matter how small, will go a long way in helping us realize this meaningful project. May the Lord bless you abundantly for your kindness and generosity. Your support will surely leave a lasting legacy of faith, hope, and love for generations to come. Thank you very much for your time, understanding, and compassion. Respectfully yours, your full name, lagay mo po, tapos yung signature, huwag kalimutan, lagay yung posisyon mo, at yun yung grupo, pati yung contact information mo, email, and phone number. Alright, and that's it. Yun po ang ating sample ng solicitation letter. Sana po may natutunan kayo sa video na to. Kung meron, pakilike po yung like button, subscribe to this channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Make sure to comment below kung meron kayong mga questions or kung meron kayong mga video suggestions. And syempre, marami pa akong videos related sa paggawa ng solicitation letter at iba pang letter samples. So kung gusto mong panoorin ng mga yon, ilalagay ko yung link sa description box sa baba. And yes, I'll talk to you next time. Bye!